Ay untag mga kaigsunan sa makasapa. So, sige, marang nakapahulay naman tanan, magpadayon ka sa itong pag-tuon sa pulong sa Ginoo. Ngayon tamo nga magmunta o magkabuta o bubo nga pagampok. Among dalang panan nga mahal, kami Ginoo piko sa mga tuhod, sa makausapan, salamat kami kanimo sa imong pagkamaayo sa imong gugma. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamong Ginoo diri sa Visayas, mga kaigsunan nga imong gitapok sa panimalay nila Kuya Gilbert, kauban sa mga igsog diri sa Bilyaba. Kami Ginoo nagakalipay, nagpasalamat kanimo sa nining pinasayang nga higayon din among mahinumduman ang imong mga kaayo ug ang imong mga panalangin o among mahinumduman ang imong dakong gugma kanamo pinagi ni Ginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo. O ang balang Espiritu Ginoo tuguti nga magatudlo kanamo karon sa pagpadayon hangtod sa among pagkatapos hangtod pa sa Sabado Ginoo. Kampo kami nga bisan pa sa kaigsunan nga wala pa diri ikaw magahatag kanilang kadasigon o hinaot pa nga mahimaya ikaw o mapasidungan imong ngalan sa among pagatunan ng mapulong karon. Sa ilo kami sa umisa na sa ngalan din sa Kristo. So ang atong topiko karon makaigsunan may tungod sa manang faith. Iyang destiny or kapalaran. Kapalaran. Kung sa may mga kapalaran sa mga sulugoon sa Ginoo sa unang panahon, ang mga manalagna, naunsa man sila sa dihang nagserbisyo sila sa buhat sa Ginoo. So, hinumduman ako si Kuya Ray ngayon na nagisgod siya nga. Hapit na daw siya, murang nanay mga hohongihong na tanggalon siya sa pagkalayman. So, karon makaigsunan, kini nga pagtuon, magapahinumdum ni nato nga ang mga tao sa Ginoo sa una, ang mga holy men of God, gipangluto sila o nakadangat sila o nakasinati sila ng mga kapalaran, mga igsoon nga dili basta-basta. Ang uban nila gipangpatay. So ato ning tanawon karon. Nagiyon diri sa pulong sa Ginoo sa ikaduhang Pedro 1:19 sa 21. We have also a more sure word of prophecy whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ang mga balang tao sa Ginoo sa una, gigamit sila sa Ginoo, gigamit sila sa balang espiritu. So, gipilan sila sa Ginoo o sukod sa kahayag, sumala sa nakita sa Ginoo nga sibo niya ng panahon na munang na sila'y nagkalalain nga mga measure sa kahayag o sukod sa kahayag, mga tagna nga aplikado sa ilang panahon. O wala sila'y private nga interpretation. Kung sa'y padayag sa Ginoo, mo na ilang itudlo, mo na ilang isulat sa Biblia. Pero ang pangutana, kining mga manalagna ang nagsulat sa lain-lain yung mga sinulat, silang Moses, silang Ezekiel, silang Daniel, silang Zechariah, ang tanan ba nga ilang gisulat sa Biblia, nasabtan ba nila? Batanon, wala no? So na yung mga part o portion nga ilang nasabtan, aplikado sa ilang panahon, nasabtan nila. Kung unsay significance, unsay importansya, unsay ibot pasabot, pero kadaghanan niya na sa ilang gisulat, wala pa nila masabti. O dili na nasa ulahing mga adlaw sa last days. So bulahan ta mga kaigsunan, mga kabatan-unan, kay na ta sa last days, unya gitun-an na to ang ilang mga sinulat. Gitun-an na to ang Zacarias 4, unsay mga kahulugan ana, Zacarias 6. Unsay mga meaning ana. Di ba maayo ang Ginoo tungod diana? So, gihatag sa Ginoo ang mga apostoles. Pinakauna ang mga apostoles, muna siya pundasyon ug sa balay pa kana
Ang pundasyon sa may gamit sa pundasyon. Pagpalig-on, kung huyang imong pundasyon, mao sa man ang balay, guba imong balay. Mura na sa gingon sa Ginoo nga mura kag nagtukod og gambalay diha sa kanang balas. Samtang nay usa nga nagtukod og gambalay nga naa sa bato. Naunsa man tong balay nga naa sa balas. Pag-abot sa unos, naguba ra siya na anod o na bungkag. Pero ang gambalay nga nakatukod sa bato nga mao si Kristo, naunsa man ang balay na wala gid maunsa. So, mao na makaigsunan nga ang apostoles di ay pila man ka apostoles gani? 12 ka mga apostoles. So, mao to siya pundasyon sa gambalay ni Jesus. Ang pundasyon mo ang 12 ka mga apostoles. Pila man ka ganghaan ang balang syudad? 12 ka mga ganghaan, 12 ka gate. Anya, nakasulat dito ang 12 ka mga ngalan sa mga apostoles. So, mo ginay pundasyon. Ikaduha, some prophets. So, mga apostoles, napay mga prophets. Anya, kinsa gaytoy gisimbolahan sa duha ka mga tubo sa Zacarias 4, katong mokuha sa lana gikan sa duha ka kahoy nga olibo. Ang duha ka mga sinugo sa Ginoo, duha ka mga pinili niya ang mga Bible interpreters, kamong si Sister White o si Berhote. So, prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. So, naadira ang mga teachers, aplikado na siya sa 7 tubes. So, may gamitan na nila para sa paghingpit sa mga balaan. Isa man yung mga saints. Kita. So, gihatag ni siya sa Ginoo nga mga gasa sa iglesia, mga apostoles. Di ba nagtungta sa mga sulat sa mga manalagna, sa mga apostoles? Evangelists, sa mga pastors, teachers, gihatag ni siya sa Ginoo nga mga gasa para mahingpit ta. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Muratag usa ka gambalay ba? Ang head na to, kinsa man? Si Jesus. So, kita makaigsunan natay lain-lain nga mga gasa. Lay gasa ni Kuya Alin nga naningkamot pa ko nga masundog kanang iyang pagkamayo sa kusina. O ginas Kuya Alin sa una pa nang siya ulitaw pa. So, lahi-lahi tag mga gasa diri makaigsunan, pero usa ra ta kalawas ang head nato si Jesus. Unya walay dili moingon ang mata nga oy kanang mas kuan ko kaysa nimo ha, mas taas ko value or taas ko importansya. Kita tanan makaigsunan na atay gamit sa usa ka lawas sa Ginoo, kitang tanan gipasidunggan ta sa Ginoo sa nagkalain nga mga function nga gihatag sa Ginoo nato. So hangtod kano sa awa ni siya nga gasa nga ihatag sa Ginoo, na ba ni siya nahuman na ba ni or kano sa man kani mahuman? Mahuman na ba ni kung wala pa nagkahiusa iyang katawhan? So yun dira, till we all come in the unity of the faith. Nakita sa Ginoo nga wala pa nagka-unite iyang katawhan. Muuyon ba mo anak nga wala pa nagka-unite ang Adventism, ang Davidia? Wala pa no, kay napamay mga siyak-siyak, napamay Waco dere, napay Mountaindale, niya. Pero kinsa man gaygi kontra sa tanang association, murag ang ilang armas nakatutok gid ganto. Ang vision magay kung diri ka sa Mountaindale, magtapok-tapok na sila ang wala gay kasagaran, ako sagaran gid nimong madunggan, kontrahon gid nila ang vision kay mo may tinuod gud. So kini agasa makaigsunan atong palig-on diri nga gihatag ni siya sa Ginoo, ay gusto sa Ginoo nga magka-unite, unity of the faith. So wala tay i-reject ani nila. Dili na to i-reject ang teachers. Way mo nang uban, sa Davidia man God, ang kuan sa Davidia murag gipadako nila tinirang interpretative prophet, di ba? Ang Rands, Berhotet gyud ana. Pero ang kuan nila makaigsunan murag na bypass nila kay kining teachers. Asa man yung teacher sa Zechariah 4, naman to'y duha ka tubo, sila ni Berhote, o Sister White. Ang teachers, asa man yung mabutang?
mga ministro or kadtong 7 tubes, di ba? Kay mo man to'y makuha sa oil gikan sa bowl. Munay wala nila mabantayin naman ko inspired nga teachers. Kay nama inspired nga teachers, unsa may counterfeit ana o opposite ana. Naasay dili inspirado nga mga magtutudlo. So meaning false teachers. Mao na nga iyon diri nga for the work of the ministry hangtod daw nga magka-unite ta sa pagtuan of the knowledge of the Son of God. Unya to perfect man. Gusto sa Ginoo nga mahingpit ta sa pagsabot sa iyang pulong ug mahingpit pud sa kinaiya. Ug bag-o ta ba? Oh. So that we henceforth be no more children aron dili na ta pareha sa mga bata. Tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Di ba karon daghan og mga doktrina. Unya ingon nga daghan og sakit karon, di ba? Daghay mga physical disease nga ning tungha tungod sa pagkaon o errors in diet. Unya na say mga moral problems karon. Adultery, fornication, tanan daghay mga sakit, moral, physical, o daghan po'y spiritual nga disease karon. Unsa man ang spiritual nga disease? Mga pagtulon-an nga nanungha. Kinsa may source aning mga pagtulon-an nga sayop? Satanas. Kaya gusto niya nga i-mislead ang mga tao diri sa kalibutan. So, mao na nga kini nga mga gasa gihatag sa Ginoo aron dili ta mawala. Dili ta ma-carried o kanang madala-dala, mapalid-palid sa kanang hangin sa mga pagtulon-an. Mo nang gihatag sa Ginoo ang asosasyon. Di ba? Naatay association, naatay mga leaders, na mga gipangbutang sa Ginoo dinha. Kay gusto ang Ginoo makaigsunan nga padulong kita sa kingdom, padulong ta sa gilya, dili ta masalaag. So, by the sleight of men and cunning craftiness, unsa man ning cunning? Mga batan-on. Cunning man. Di ba, kay mga cunning man karon na mga kisa may nakakuha na ng kang kibuloy nga kisa may nakakita sa mga study ni kibuloy murag nakalakbit og tanaw. Di ba mga maayo manulti, maayo ba man English sa kibuloy. Daghan kay na siyag mga sakop. Di ba lumo og pinay sakop ni kibuloy? Ingon pa niya mga 6, more or less mga 6 million. Lapas na sa 144,000. Di ba? So, mo nang trabaho ni Satanas nga palid-palid ta niya sa hangin sa mga doktrina. And cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Aron nga limbungan ta. So, despise not prophecies, dili na to isilikway ang mga pagpanagna. Kaya ang mga pagpanagna, gikan na siya sa balang espiritu. Ang mga balang tao sa Ginoo sa una, nagsulat sila kay gigamit sila o gi-work sila sa balaang espiritu. Pero unsa may nahitabo sa mga manalagna sa Ginoo? Ingon sa ikaduhang Kronikas 36:16, but they mocked the messengers of God. Unsa man ang mocked? Gitamay, gibaby-ay. Kung simbata sa atong inahan nga iglesia unya imakta, unsa man itong bation? Kanang normal na to nga pagbati. Sahayon ako lang. Sobra naman yung iyaba, karon lang yun. Pero ang mga messenger sa Ginoo, kini atong matunan karon sa unahan, grabe ang ilang nasinati. Pero nakabaton sila makaigsunan og pailog ug gugma ngadto sa ilang mga opposers. So mock the messengers of God and despise His words. So saan ang despise? Sa dikway. And misuse His prophets. So saan ang misuse? Gidagmalan o bisan unsa nila ilang gibuhat. Gipasakitan o gipatay hangtod nga ang kapungod sa Ginoo ming sila og arose till there was no remedy. So, kini si Jeremiah, di ba si Jeremiah, bata pa siya. Abi niyo mga batanon, si Jeremiah, pagaling mahimugso, pero kuha na sa Ginoo, nasulat na siya sa Bible nga. Si Jeremiah, gamito niya. Nasulat na. So,
Napalang siya sa kuan, gikuan na sa Ginoo ang gamiton niya si Jeremiah. Dili basta-basta ni si Jeremiah kay mao na siya ang ingon pa siya nga kung napalang ko'y mata nga murag tuburan. Kay grabe ang iyahang experience nga kasi nagsulat sa Lamentation si Jeremiah. Grabe ang iyahang sakripisyo para sa Israel aning panahon na. Kunya ang iyang hilang, ang iyang pag-agulo nga sa Ginoo para sa mga Israelita. Unsa nahitabo ni Jeremiah atong panahon ni. Then saan di pag-pronounce? Sephatia, the son of Matan, and Gedaliah, the son of Pashur, and Jokal, the son of Shelemiah, and Pashur, the son of Malchiah, heard the words that Jeremiah had spoken unto all the people, saying, Thus saith the Lord. Muna ang sulti ni Jeremiah kaning nasa yelo. Ingon siya, He that remaineth in this city shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence. But he that goeth forth to the Chaldeans shall live, for he shall have his life for a prey, and shall live. Thus saith the Lord, This city shall surely be given into the hand of the king of Babylon's army, which shall take it. So, nindot ang tagna ni Jeremiah para sa kanang kapalaran sa mga Israelita o dili nindot? Dili nindot. Tay, ngano? Kay iyon siya kanang kita o kini nga syudad, kamo, kita tanan, maadto ta sa Babylon. Pildihon ta. Sungon ta sa mga Babylonians, mapildi ta, unya, kanang, ang magpabili nini nga syudad sa Jerusalem shall die by the sword. Famine, kagutom, pestilence, kamatay, ingon sa Jeremiah. Kung magpabilin mo diri, mamatay mo. Kaya na may mga gahikulo. Unya, but he that goeth forth, pero iyon siya nga, apan sila, o kamo nga, kanang musubmit ba? Kaya pangamuyo mo ni Jeremiah sa mga Israelita nga, mapildi man yun ta, kay mao man ang gisulti sa tagna. Kita nga mga kuan Israelita dapat mo submit na lang ta sa kanang Babylonians. Dili ta mo sukol nila. Kay dakpon magita nila, pilihon ta nila, mo submit na lang ta sa ilang panggoberno. Unya dadon ta nila nga bihag nga to sa Babylon, so dili ta mo sukol, magpadala ta ngadto. Muna iyang pangamuyo kay mo man mensahe sa Ginoo, pero daghan mo yung mga kini sila manukol ba, gusto nila nga mo rebuild gid ba, mo sukol, di sila gusto nga kanang magpailalom sa panggoberno sa Babylon. Mao na to'y gusto sa Ginoo. Dili unta mahitabo to sa ilahatong mga matay sila o pamatyon sila kung ning submit pa sila sa mga Babylonians. Kinsay hari aning panahon na sa Babylon? Si Nabucodonosor. So, thus saith the Lord, ni iyon ang Ginoo, kini nga syudad shall surely be given into the hand of the king of Babylon's army. So, giklaro na ni Jeremiah nga, dito kita, padung kita sa Babylon. Kinsa man tong upat ka mga amigo, mga batanon. Nga, naguna na si ate. Katong upat ka mga amigo nga, gigamit sa Ginoo dito sa Babylon. Mga batanon to sila nga mga espesyal nga mga batanon, pinili sa Ginoo. Gida sila nga ito. Ning submit man sila, wa man sila masukol. So, therefore, the princess said unto the king, We beseech thee, let this man be put to death. Muna ilang nasukan, ingon ning mga opposer ni Jeremiah, kining tawhana, nagtagna ni dili maayo na to. So, dapat mamatay ni, dili ni maayo yung gitagna na to. So, dili man tanan nga tagna sa manalagna maayo. Kay kung magsupak ang iyang katawan, tugutan sa Ginoo nga nay di maayo nga mahitabo. Muna, in the hands of all the people in speaking such words unto them, for this man seeketh not the welfare of these people. Iyon sila. Kining tawhana, dili magtanaw sa kayuhan na to. Gibali na nila, imbis nga si Jeremiah mo'y naigugma nila. Nagtanaw si Jeremiah sa ikaayon ta nila. But, the hurt, muna ang hitabo. So, muna to nga, iyon si Zedekiah, kini si Zedekiah makaigsunan, mauna siya ang king aling panahon na.
Dayon siya, sige, bahala mo kung sa'y buhaton ninyo anang Jeremiah. Then took they Jeremiah ilanggi, kuha si Jeremiah, and cast him into the dungeon. Saan nang dungeon? Na naman diri no? Dungeon ka na, ngit-ngit kayo. Mura na siya, nakasabar Bartolina. Nindot ba lang inana mga batanon nga kahimtang nga ibutang ka sa dungeon. Ngit-ngit kayo, walay flashlight, walay cellphone. Lisod ang kahimtang ni Jeremiah. Dili basta-basta mga kaigsunan, nga no? Gawas nga dungeon na siya, ang pita pagid na, pita. Kapan mo kung sa'y pita? Hugaw, lapok. So dito ra si Jeremiah, pila ka adlaw. Imagino na to, muinom kag hugaw, makaya ba ninyo mga batanon, muinom og hugaw? Ngadto ka malibang, ngadto ka mangi, ngadto po ka muinom. Di man ka pwede mo, kuan, kay naman ka sa dungeon, di ba? O may CR diha. Oh. Abi niyo makaigsunan na ay naluoy ni Jeremiah. So tanaw na to kung kinsa ni naluoy ni Jeremiah. Iyon diri, cast him into the dungeon of Malchiah, the son of Hamelech, that was in the court of the prison, and they let down Jeremiah with cords. And in the dungeon there was no water. Walay tubig. Pero diri sa ato, daghang tubig, di ba? Blessings sa Ginoo. Daghang tubig, and in there was no water but mire, lapok. So Jeremiah sunk in the mire, maglubog. Saan makatug bataan ng basa ka? So, grabe yun makaigsunan kung atong imagine ang kahimtang sa sulugoon sa Ginoo. Pero, kilahutaya na ni Jeremiah tungod sa iyang gugma una sa Ginoo ug ang gugma niya sa katawhan. So, nainaluoy niya. Usa ka Ethiopian, pareha ni siya sa Samaritan. Di ba kung namay maluoy atong ditules katong mga Libihanon o katong pare, kay pareha gud sila Hudiyo. Pero ang naluoy ang Samaritan. Dinhi ang naluoy ang Ethiopian. Ang ihay ng mga kauban, si kay Israelita walay naluoy. So kini si Ebed-melech, usa ka Ethiopian, usa ka eunuko, which was in the king's house. Naday siya katungdanan pud sa hari, heard that they had put Jeremiah, nadunggan niya nga si Jeremiah, gibutang nila sa dungeon. The king then, sitting in the gate of Benjamin, Ebed-melech went forth, dingadto siya sa panimalay sa hari, o niingon siya nga sa hari, my lord the king, nihangyo siya sa hari. Kinaman na siya katungdanan sa hari. These men have done evil. Iyang ingnan, pagino, siya madlok ba? Pwede man to siya patyon sa hari. Mulaban de ka anang Jeremiah. Pero sa Ebed-melech makaigsunan nga nay katungdanan sa panibalay sa palasyo, naluoy siya kang Jeremiah, yan siya nga kining mga tawhana ba nga nagpabutang ni Jeremiah sa dungeon, naghimog dautan. In all that they have done to Jeremiah the prophet, whom they have cast into the dungeon, and he is like to die for hunger in the place where he is, for there is no more bread in the city. So naluoy na sa Ebed-melech. Kanindot no, sa inana ang kasing-kasing. Then the king commanded Ebed-melech, the Ethiopian, saying, take from hence 30 men. Ingon dahil ang katong hari nga, sige, pagdala og 30 ka mga tao, 30 ka mga tao with thee, ubani mo, and take up Jeremiah, kuhaan si Jeremiah the prophet out of the dungeon before he dies. Sa dili pa mamatay si Jeremiah. Siguro si Jeremiah, luya na siya ngadto, nag-inom siya hugaw, na basa siya kay lapok. So luya na gyud ta, ingnon nato, luya na siya ngadto. Pero ingon ang hari, sige, sa di pa siya mamatay, luwasa siya. Mao na to nga ilang gikuha si Jeremiah og naluwas ang sulugon sa Ginoo. Kinsay makahinumdom sa experience po ni Elijah, mga batan-on? Akuan mo sa experience ni Elijah? Di ba sa panahon ni Elijah, ang king ato si King Ahab. O ang iyang asawa si Queen Jezebel, nga ngilad kayo. Unya, kini si Jezebel magod mo na siya itig-sulusol ni Ahab. Sulusolera nga asawa sa iyang bana. Unya, mo na siya utok mo na mind katong kanina ba? Mo mind di Ahab, ingon din si Jezebel.
Ang ana ra ng mga kuan ni Jeremiah ni Elijah kay kana si Elijah sige ra na og badlong nato. Sige ra na badlong sa atong sala. Kunya ipapatay na lang si Elijah hasta ng mga propeta nga kauban niya. So, sunod po dayon si Ahab. O niya, mao na to nga gipapatay ang ubang mga manalagna, pero natoy usa ka tawo makaigsunan nga nagyapon sa king's house, nagyapon siya katungdanan ni Ahab sa ka-governor nga si Obadiah. O kini si Obadiah maluluyon. Ang gihimo ni Obadiah, di pangtaguan niya ang mga manalagna katong kauban ni Elijah by 50. Dinha ang 50, dito ang 50, dito ang 50. Pangtaguan niya, gipang supplyan niya nga itong pagkaon sa sekreto. So, nagay mga pinili hapon nga kung ano, maluoy ba para ni Ebed-Melech. Moto nga, si Elijah in town nagtago-tago, bisag asa na lang si Elijah magtago-tago. So, sa laktod nga pagkasulti makaisunan, ingon na ang na-experience si Elijah di basta-basta. O niya, kung sa may namatyan ni Isaiah, yung saman siya pag gigabas, gitunga. Tunga iyang lawas, gigabas. Muna ang namatyan ni Isaiah. Kung sa may, iyon diri kini sa shepherd's rod di siya, walang nakumabutang angkwan. Since all who had a message of truth had to suffer persecution in ages past, it must be expected now. Kaya nga naman, sa una daw, gikan pa nga sa sinugdanan, ang pinakaunang mga anak ni Adan ug Eva sa atong first parents, si Abel o si Cain. So may gihimo ni Cain nga kang Abel. Patay niya ang iyang kagulingong igsuon. Kung ikaw nga ginikanan, makita nimo nga mag-away imong mga anak, kung sorry pation nyo. Diba? Mo to si Adan. So, kay sa sinugdanan, mianto sila og mga paglutos in ages past, maupod karon. The enemy of all righteousness, kisa man eh? Satan. Siya mo'y nagdasig ni Cain nga himuon niya ang dili maayo nga buhat nga to sa igsoon. So, mugamit ang kaaway by the human tool in the garb of religion. Has opposed God's truth in every step of the way. Ang kamatayon daw ni Abel by the cruel hands of his brother Cain was a signal to all followers of truth that persecution was to arise against them. So kay gilutos man sa una ang tao sa Ginoo, pinagi sa pag-inspirar o pagdasig ni Satanas. Mao na nga, mao po ni ang atong magian. Kamo mga batanon pag manimba mo, matigawang na ang mga ginikanan ninyo, kamo sa ang manimba. O niya, magtuon na mo, mag-share na mo, ma-experience mo, ingon na, lutoson mo, padungog-dungogon mo sa simbahan, o niya, pakuanan mo mga, makadungog mo mga sakit, pero wala ho tayo yapunta mga kaigsunin. Kaya mo na nadangatan sa mga tao sa Ginoo. Kaya nga no, ingon, was a signal, mo to sa isinyalis sa tanang mga sumusunod sa kamaturan, nga ang paglutos was to arise against them by their own brothers in the church. Thus, it has been up to our day. Si John the Baptist, diyan sa man siya pagpatay. Di putlan og liog. Samsam. Di putlan siya liog si Juan Bautista. Kisa may nagpapatay, o kisa may nagpaputol sa liog ni Juan Bautista. Asawa ni Herod. Nagsabot sila. Inasuko ang asawa ni Herod kay nanapaw man sila. Kunya gibadlong ni Juan Bautista. Suko tong asawa, niya mao na tong gipangayo niya ang ulo ni Juan Bautista. So di ba basta no nga experience. Si Juan Bautista mao pa gini siya ang nagbautismo ni Jesus. Si Pedro, sa may namat niya ni Pedro, lansang siya sa cross pero baliktad no. Dili pareha ni Jesus. Crucified upside down. Si Peter, nindot kayo ang experience po ni Peter sa iyang conversion kay nakasama ko si Peter. Unsa may isa ni Peter dong? Sa may isa ni Peter nga gipaningkamutan siya ni Satan nga mapukan siya pero gipasaylo siya sa Ginoo no. Ingon ang Ginoo nga Pedro kanang sa dili pa gani mo tuktugaok ang manok katulo kahigayon imo na kong ilimod.
Naibaw-an na sa Ginoo pag ganin hitabo. Kay all-knowing man ang Ginoo. Kay si Pedro may pagka Ginoo munong gyud ko nimo, di tayo ka kanon. Pakyason. Pero kay bao ang Ginoo sa iyang dangatan. Pero sa dihang nakonvertir na si Pedro, ginulsulan niya ang mga sala. Abi niyo makaigsunan kung unsa ka mahigugmaon ng Ginoo. Sa dihang gidakop ang Ginoo, gidakop na siya no. Giko na siya sa Romans, pasakita na siya. Si Pedro kay nagsulod-sulod mo lang gihapon. Umo na tong gilimod niya ang Ginoo, sumala sa gingon sa Ginoo. Katulo kay gayon, wa pagani mo tuktugaok ang manok. Unya pagka ikatulo na nga limod niya sa Ginoo, nahitabo nga nag-eye to eye sila si Jesus ug si Pedro. Nag-eye to eye sila. So, pag tan-aw sa Ginoo, kay sige man siya sunod-sunod, kung asa danon si Jesus, tago-bago siya nato. Ingon tong mga kuan, uy, kauban mo kana, yung Pedro di makuha kailana. Oh, so gilimod niya. 3 times niya gilimod ang Ginoo. So, pagka ikatulo na, nalimod na niya ang Ginoo ikatulo, si Jesus, ang iyang mata, nakatanaw kang Pedro. Si Pedro po, ang iyang mga mata, nakatanaw kang Jesus. Sabi niya, unsa iging komentaryo sa inspiration, ana? Ang tinanawa ni, kung kita ka to, kita yung Jesus. O niya, nanganti si Pedro nga, kung anong tadyog ka? Murabag, tabangan tadyog ka, o unong yung kunimo. Niya, pag kumain, wala niya buhata, ang sumay batiyo na to. Siguro, mahibos ta, orang uban siguro, may sam, ni Pedro, wak man ni word of honor ni. Pakakon man ni siya. Pero abi niyo makaigsunan, unsay gingon sa Espiritu Sagna. Ang tinanawa ni Jesus nga to kang Pedro, maoy nakapahilis, nakapamelt. Unsa man ang melt? Nakapatunaw sa iyang kasing-kasing kay ang tinanawa ni Jesus puno sa kaluoy ug pagpasaylo. Di ba kanindat sa gugma sa Ginoo nga wala gid siya kasuko ni Pedro, ikaw Pedro, bantay lang gyud ka. Wala. Ang iyang pagtan-aw inubanan sa simpatiya, kaluoy ug gugma nga to sa iyang iyang disipulo. Mao na makaigsunan nga nahilis ang kasing-kasing ni Pedro nga nagpamukpok siya sa iyang dughan. Grabe ang Ginoo, nagpasaylo gyapon niya. So, na-convert siya makaigsunan na reconvert siya mo na nga mas ningdasig si Pedro. Mas nakig-covenant siya sa Ginoo nga Ginoo mo, paano yung kunin mo? Di ba ingon ang Ginoo nga, Pedro, pakana ang akong mga karnero. Katong nakuha na siya, na-convert na. Katulo po to. Kay katulo mo po niya gilimod ang Ginoo. So, mo na mga igsoon, mga kabataan, kani si Juan Revelador, unsa may nahitabo po sa iya. Gikuan siya nga to sa nagbukal-bukal nga mantika, wa siya na unsa. Gi-exile siya nga to sa Patmos, kay na lang, matay na gina kay gi-exile nila. So, pero wala gyapon dito hinon niya nasulat ang Revelation. So, si Saul makaigsunan, nga nahimong Paul, si Saulo nga nahimong Pablo, usan siya nga ming konsenti o ming uyon nga lutuson si Esteban patyon. O niya, kanang ang Saul nga persecutor nahimong apostle. So, di ba yun dira sa Acts 8:1-3, nga Saul was consenting unto his death. Consenting, meaning ming uyon ba? And at that time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. Grabe kini si Saulo. Kay naman siya hidako nga katungdanan. Gitagaan siya authority sa Sanhedrin. Nga sige, Saul, lutusa tong mga disipulo ni Jesus. So, si Saul po, ang iyang unahuna, sakto gini akong gibuhat. Pero naa siya sa mga kamot ni Satanas sa atong panahon na makaigsunan. Pero, nagunan na siya nga sakto yung gibuhat. Mao na to nga, na-convert gihapon siya sa dihang na dungog niyang tingog sa Ginoo. Ingon ang Ginoo nga, Saul, Saul, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Mao gyapon tong 3 days gyapon siya nga naso sa kabalay niya. Naginulson siya, gidawat siya sa Ginoo, gihimo siyang apostoles. Oh, kani kakuan man ta sa istoryano nga nabutang siya, natumba siya, nya na siya itingog nga nadungog. Pero ang katong iyang mga kauban, wala to kadungog. Siya ra. Naman na siya yung mga kauban, pagkato niya, kay pangitao na niya ang mga apostoles ni Jesus.
Siya rin nakadungog sa istorya niya, niyon siya nga, kinsa man ka, Ginoo. So, siya nga mangluluto, siya nga nagpapatay ni Esteban og sa nagluto sa mga disipulo sa Ginoo. Naka-experience po siya og daghang paglutos, gibato siya. Pero unsa man gyud namatyan ni Paul? Sam. Giputlan gyapon siya og ulo sa Rome. Ilalom sa ni Emperor Nero atong panahon na giputlan siya og ulo. O mo ni ang gingon gipahinumdom sa Ginoo nga from Olivet, the Savior beheld the storms about to fall upon the apostolic church, and penetrating deeper into the future, his eye discerned the fierce, wasting tempests that were to beat upon his followers in the coming ages of darkness and persecution. The followers of Christ must tread the same path of humiliation, reproach, and suffering which their master trod. Kaning mga tao sa Ginoo, mga kabataan, mga batanon, kanang kita, muagi po daw ta og persecution. Si Jesus, nagpalig-o na to, nagpadasig siya, nga mulahotay ta. The enmity that burst forth against the world's Redeemer would be manifested against all who should believe on His name. Kini si Emperor Nero. Grabe ni si Nero, nani sa great controversy nga di siya maluwas. Oh, sige. Okay ba ako? Di ko katubag na kaya. Oh, basig na. Sakto ba, Brother Jory? Basig na sa'yo po ba nga si Nero? Pero mag si Nero magutuno ang nagpapatay ni Paul, no? Oh, lagi. Oh, 508 moment to ang itawag nila og kanang Pagan Rome. Pero kun ang tasas mo gud nga link sa edad kay gikan dito kay 40 years man to. Gikan pagkamatay ni Jesus, so bata-bata pa wala pati dito pila yung leader. oh. Ano kaabot sa panahon ni Nero. Pero medyo tiguang no age ang term kung nga gamit kay aged na si Paul nga giputlagulo ba. So nakakuan gid siya. Tiguang na ba? Tiguang na. Mobitang luya na siya, nya piniriso na siya. Okay, pag-ingon pa lang nga sa Matthew 24, ingon biya nga makita ko yung Jerusalem. Pag-ilitan, kalagyo sila. Ganawa si Paul nga Spartus Ginoo, ganawa siya kakalagyo. Oh. So, ingon diri, the history of the early church testified to the fulfillment of the Savior's words. Nagpamatuod lang ni siya sa katinuoran, sa katumanan sa pulong ni Jesus. The powers of earth and hell arrayed themselves against Christ in the person of His followers. Si Satan makaigsunan, masuko gud siya ni Jesus, ug masuko si Satan sa iyang mga followers. Unya, they endured the great fight of afflictions, Hebrews 10:32. They had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover, of bands and imprisonment. Abi niyo siniro mga batanon, mga kabataan, grabe ni kangilad nga tao gigamit ni Satan. Grabe gid siya kangilad. Ngano? Gipapatay niya iyang mama. Gipapatay niya iyang asawa. Gipapatay niya iyang igsoon, kini siya gusto mapulihan sa iyang pagka-emperor. Ug daghan pa siyang gipapatay. So, muna na sa great controversy nakita ni Sister White nga usa ni sa makasinati sa second death, pagsunog. Kay grabe ni siya gipapatay ni atong panahon na daghang mga Christian sa iyang gipapatay. Si Emperor Nero. These persecutions beginning under Nero about the time of the martyrdom of Paul. Dara siguro, Kuya Abner. 40, o dara. Sangan, istorya pa sila. Kuya Abner, dara eh. These persecutions beginning under Nero about the time of the martyrdom of Paul continued with greater or less fury for centuries. Christians were falsely accused of the most dreadful crimes and declared to be the cause of great calamities. Ipangbasol ang mga Kristiyanon nga, kamong mga Kristiyanon mo, nagbantay mo sa Sabado, nag-alagan mo ni Jesus. Kamu hinungdan sa mga kalamidad, nganong naay kagutom, nganong naay kamatay, linog, kamu mo hinungdan.
So gibason sila, as they became the objects of popular hatred and suspicion. Informers stood ready for the sake of gain to betray the innocent. They were condemned as rebels. Gipangkundima sila ingon nga mga rebelde. Great numbers were thrown to wild beasts or burned alive in the amphitheaters. Daghang mga Kristohanan aning panahon na mga kaigsunan, mga kabataan, nga gipanglabay sila, gipakaon sila sa mga ihas nga mga mananap, gipangsunog sila nga buhi diha sa amphitheaters. Ang uban nila gipanglensang, ang uban nila gipangtabunan og mga panit sa ihas nga mga mananap. Unya gipanglabay nga to sa arena aron nga kaunon sa mga iro. Kasi nakakita og dagko nga iro. Kanang habog nga. Di ba na yung mga iro ngayon na nga dagko kayo? Kakita ko ka sana na sa EPL nga na ice plants or mo gisod og kanang cage ba kay gulo. Mura og na-shock ba og kining iro ang makabuhi ni basta kay nay mga inana nga iro makay sunan. So into the arena to be turned by dogs. Their punishment was often made the chief entertainment of public pities. Himuon ang mga Kristohanon nga kalingawan. Tigumon sila, tigumon, dakpon. Pamilya, muni nga pamilya, kato nga pamilya, pamilya Gaspan, pamilya ni Kiabdero. Kinsa na to, kung nakaabutan ni panahon na, dakpon ta, mga bata, kung maka-injure ta na, no? Makita na to sa picture. Muni ang amphitheater o arena, unya nadira ang mawagpapa ng mga anak. Unya ang uban ang sa tong gingon some were crucified. Ang uban pakaon sa ihas ng mga mananap. Sa unahan makita tag video ani karon tawag mga bata. So makakita tag video. Grabe mga kaigsunan ang ilang sakripisyo tungod sa ilang gugma sa Ginoo, gugma nila nga ma-spread ang gospel. Daghan pa makaibaw mahitungod di Jesus. Giantos na nilang tanan tungod sa ilang gugma sa Ginoo ug ang gugma nila sa ilang sikataw. Siguro yung mga tigulang ato nga kuan na tayo seryo no kung nakabutan ning panahon na di basta-basta ang ilang na-experience sa mga tao sa Ginoo. Oh, nay kayo. Kuan ka diha sa kuan, nya nay kayo sunugon ka. Ang sila samtang ingon pa diri samtang nagpiti-piti. Ingon sa kana siguro nan awag bro, adyo maluwas niya. Na ako ya. Nay maluwas. Diya ka nang nagtanaw. Sa Great Controversy, na. Daghan nilong din oh. Basahin ko yung Taas ba siya? 45. Oh, nay mabasa. Nay mabasa. Ingon dito, Bro, kana siya, kanang nanansang ka. Kanang ba nga nalipay diya kasi lagi buhat. ang nalipay. Pero naay mga natandog diha. Naay mga natandog diha nga nakaingon sila. Grabe ni mga Kristohanon. Nagpadayon gyud sila ampo og sangpit sa ilang Ginoo bisan sa ilana at kahimtang. Bro, nganong kaingon ta nga maluwas sila nga wa man sila galing gagig martir. Kaya martir do man na. Asa mo sila ibutang sa Di ka naluoy man sila, naginulsong ba? Asa mo sila ibutang sa Dios nga panahon mas martir. Martir do man na. Asa mo sila gipigan ng pundo. Sa natural nga kamatayon, syempre kung dili i-martyr, dito ka sa kang Moses nga grupo. Kung ang importante diri nga sila nakita nila ang presensya sa Ginoo ani nga mga tao ba ug na-convert sila. Na-convert sila. Oo, maluwas gyapon kay wa man goy kuan ang Ginoo. Once nga maginungson ka bisag unsa ka, di ba katong gilansang sa cross? Pero sige lang ato ning basahon karon nay. Nay sunod nga mga statement ani karon kaya. Nay sunod nga statement. Wherever they saw tributes, bisan asa sila mangita og kanang asa man ta manago ani. The followers of Christ were Itong usa. Itong kana. So, ang kuan na sa history basahon mo na siya. Kanang mga gilansang diha, nagkuta na nila kung magabian sila sa ilang event. Oo. Mga himuon lang suga. Ay wala man kurinti diha anong panahon na. So nagsuga nila kay kusugan mo siga ang tao. Mahimong suga sa gabi na Dugay pa maon ko. Kana pahapon naman na siya. Nagkuta na nila usa-usa. Para mahimong suga naluoy gani sila oh. Oo, mo na kaingon ko ba panahon sa martir man jud na.
Kaya ay bakes mata-mata daw luwas pa jud. Ang Ginoo mo gud kuya wagi kwan. Amo lang Okay, ito may pili. mabasa. Pero nagi mabasa. Wala di mamasa. Mabasa. Sige. Sige. Basa bro nga, gihayahayan sila ang naluwas sa pagtanaw. Oh, wala. 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 Naluoy na lang sila. Ang kana ko nga punto, ang kana ko nga gayon diha bro. Martyrdom na. Ang dili maagis pagka-martyr diha, asa sila ibutang sa Dios nga martyrdom na. Lagi. O, Sa 4 classes, diri sila sa kang Moses sa natural. Dili sila sa martyrdom kay wa man sila sa martyrdom man jud na. lagi naman nga po yung mga nangamatay nga daghan nga wala gi martyr nga mga matarong ba. So dili na mo mabutang sila sa martyrs. Basta kay diha arbita bro, kaya ko passes bro. Sige. Inana ginas kabner, stricto na ba sa mga passages. Di bitaw, may bitaw. Mas maayo mo na. Magbutang-butang. Mas maayo mo na. Martyrdom ko na. Sige. Kayo des mga mamapil martyr. Ha? Ang perpudkado nga sila. Oh. Sige. Wherever they sought refuge, the followers of Christ, tanam sa natong oras no kay masig. Gigutom na mo diha ba? Uy, gamay na lang. So, ang tama niya. 8 minutes bro. Naparabanta ko sige lang, pwede mo gyapon siguro padayon gamay pero si Berjure tagan ang tugtas nga panahon niya. So wherever they sought refuge, the followers of Christ were hunted. Gipang-hunting sila nga murag mga mananap. They were forced to seek concealment in desolate and solitary places. Napugo sila sa pagpangita o kanang mataguan nila sa mga mingaw o ngiob nga mga lugar. Destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts. Ngadto sila sa mga deserto, ngadto sila sa mga bukid, sa mga langob, catacombs, sa mga ilawom sa yuta. Unya, beneath the hills, outside the city of Rome, long galleries had been tunneled. Na sila sa mga ilawom, and rock, the dark and intricate network of passages extended for miles beyond the city walls. In these underground retreats, the followers of Christ buried their dead.